Napaisip ka na ba kung bakit sa kabila ng iyong talento, pagmamahal sa Diyos at hangaring tumulong sa iba ay patuloy ka pa rin nahihirapan sa buhay? Bakit nga ba ang mga pinili ng Diyos na tila espesyal at pinagpala ay madalas makaranas ng kahirapan habang ang iba ay mukhang madali lang ang buhay? Parusa ba ito o may mas malalim na dahilan kung bakit ito nangyayari? Sa video na ito, tatalakayin natin ang mga makapangyarihang katotohanan sa likod ng mga pagsubok na nararanasan ng mga pinili ng Diyos. Kapit lang hanggang dulo dahil ang matutuklasan mo ay posibleng magbago hindi lamang ng pananaw mo sa iyong mga hamon, kundi pati na rin ang direksyon ng iyong buhay. Magdasal din tayo ng isang makapangyarihang panalangin sa pangalan ni Jesus. Kaya manatili hanggang sa huli at buksan ang iyong puso para tanggapin ang mga biyayang hatid nito. Ang kahirapan ay hindi palaging tanda ng kawalan ng Diyos. Ang kawalan ng pera ay hindi nangangahulugang iniwan ka na ng Diyos. Hindi ito indikasyon na nagkulang ka sa pananampalataya o na kinalimutan ka ng may kapal. Sa katunayan, madalas ginagamit ng Diyos ang mga pagkakataon ng kakulangan upang dalhin tayo sa mas malalim na relasyon sa Kanya. Maaring iniisip mo, paano magiging parte ng plano ng Diyos ang ganitong sitwasyon? Alam kong mahirap tanggapin ito, lalo na kapag patong-patong na ang bayarin, kapag tila hindi na magkasya ang kita sa araw-araw at ang mga oportunidad ay parang mailap. Kapag pakiramdam mo kinalimutan ka na ng mundo at maging ang langit ay tila tahimik sa iyong mga panalangin. Ngunit kapatid, tandaan mo ito, hindi kailanman gagamitin ng Diyos ang kakulangan upang sirain ka. Hinding-hindi niya gugustuhing pabagsakin ang mga anak niya. Bagkus, ginagamit niya ito upang hubugin ka, tulad ng isang alahas na kailangang dumaan sa matinding apoy bago maging ganap ang kinang nito. Ang mga panahong salat ka ay hindi aksidente. Maaaring ito'y bahagi ng plano ng Diyos upang ihanda ka para sa mas mataas na layunin. Isipin mo ang mga kwento sa Biblia. Si Joseph ay iniwan sa hukay ng kanyang mga kapatid at naging alipin sa Egypt bago siya itinaas bilang tagapamahala ng isang buong kaharian. Si Moises ay nanirahan sa ilang bilang isang pastol bago tinawag upang iligtas ang Israel. Kung nararamdaman mong wala kang sapat, alalahanin mong baka ang Diyos ay gumagawa ng paraan upang palakasin ang iyong pananampalataya. Turuan kang magtiwala sa Kanya at ihanda ka sa misyon na inilaan niya para sa iyong buhay. Hindi niya hahayaang manatili ka sa estado ng kawalan. Ang layunin niya ay dalhin ka sa mas mataas na antas ng tagumpay, hindi lamang sa material na aspeto, kundi higit sa lahat sa aspeto ng iyong espiritual na buhay. Sa kabila ng lahat ng ito, manatili kang nagtitiwala. Magpatuloy kang manalangin kahit pakiramdam mo'y walang sagot. Ang Diyos ay laging gumagalaw sa likod ng mga pangyayari. Nais ng Diyos na magtiwala ka sa Kanya, hindi sa kayamanan. Napakahalaga na maunawaan natin ang prinsipyo na ito. Hindi ang kayamanan ang pinanggagalingan ng seguridad at kasiyahan sa buhay. Ang Diyos at Siya lamang ang tunay na tagapagbigay ng lahat ng ating pangangailangan. Sa mundong ating ginagalawan, itinuturo sa atin na habulin ang yaman, parang ito ang sagot sa lahat ng problema. Sinasabi ng kultura na kapag marami kang pera, magiging masaya ka, sigurado at payapa. Ngunit kapatid, ito'y isang ilusyon. Hindi masama ang magkaroon ng kayamanan, ngunit ang problema ay kapag ito na ang naging sentro ng ating buhay at sa halip na magtiwala sa Diyos, ay umaasa tayo sa mga material na bagay. Maalala natin ang kwento ng mga Israelita habang naglalakbay sila sa ilang. Wala silang permanenteng tahanan, wala silang mga sakahan o ari-arian. Sa araw-araw, umaasa lamang sila sa Diyos para sa kanilang pagkain, ang manna na nagmumula sa langit. Ang manna na iyon ay simbolo ng katapatan ng Diyos sa Kanyang mga anak. Hindi niya sila pinabayaan kahit sila'y nasa gitna ng isang tigang na lugar. Pansinin mo ang aral dito.
Ang Diyos mismo ang nagbigay ng kanilang pangangailangan araw-araw, sapat lamang para sa araw na iyon. Bakit? Sapagkat nais niya silang turuan na magtiwala sa Kanya at hindi sa kanilang sariling kakayahan o anumang bagay na maaaring ipunin. Ganito rin sa ating buhay. Minsan hinahayaan ng Diyos na makaranas tayo ng kakulangan upang maalis ang ating paniniwala na ang yaman ang sagot sa lahat. Ang mga pagsubok na ito ay paraan ng Diyos upang ipaalala sa atin na Siya ang nagbibigay, hindi ang ating trabaho, hindi ang ating negosyo at hindi ang ating mga naipon. Kapag tinanggal ng Diyos ang mga bagay na sa tingin mo ay pinagmumula ng iyong seguridad, huwag kang matakot. Bagkus, tingnan mo ito bilang pagkakataon upang lumapit sa Kanya at magtiwala ng lubos. Hindi Niya hahayaang ikaw ay mawalan ng higit sa kaya mong tiisin. Sa halip, gagamitin Niya ang sitwasyon upang ihanda ka para sa mas malaki at mas magandang plano. Kaya't sa tuwing dumadanas ka ng kakulangan, itanong mo ito sa iyong sarili. Tunay ba akong nagtitiwala sa Diyos o umaasa lamang ako sa mga bagay na pansamantala? Kapag natutunan mong lubusang magtiwala sa Kanya, masusumpungan mo ang kapayapaang hindi kailanman maibibigay ng kayamanan. Tinuturuan ka ng Diyos ng integridad. Minsan, ang kakulangan ay hindi lamang hamon sa ating pasensya o tibay ng loob. Ito rin ay isang mahalagang pagsubok sa ating puso, isang paraan upang suriin ang ating mga motibo. Sa harap ng mga pagsubok, tinatanong tayo ng Diyos, sino ba talaga ang iyong pinaglilingkuran, ako ba o ang pera? Ang mga material na bagay ay maaaring magdala ng pansamantalang kasiyahan, ngunit hindi ito kailanman makakapuno sa lalim ng pangangailangan ng ating espiritu. Kaya't nais ng Diyos na siguraduhin na bago Niya ipagkatiwala ang mas malaking mga pagpapala, malinis ang ating puso at tama ang ating layunin. Ayon sa Mateo 6:24, walang taong maaaring maglingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kapupuotan niya ang isa at iibigin ang ikalawa, o kaya'y magiging tapat siya sa isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi kayo maaaring maglingkod sa Diyos at sa kayamanan. Napakalalim ng talatang ito. Ipinapakita nito na ang kayamanan, bagamat hindi masama, ay maaaring maging isang mapanganib na idolo kapag ito ang naging sentro ng ating buhay. Kaya't hinahayaan ng Diyos na dumaan tayo sa mga panahon ng kakulangan upang suriin ang ating pananampalataya at tiyakin na ang ating pagsamba ay nakatuon lamang sa Kanya. Isipin mo ang mga karanasan ng mga dakilang tao sa Biblia, si Job halimbawa. Sa isang iglap na wala sa kanya ang lahat ng yaman at ari-arian na kanyang pinangangalagaan. Ngunit sa gitna ng kanyang pagdurusa, ipinakita ni Job ang integridad ng kanyang puso. Hindi siya sumuko sa Diyos. Bagkus, sinabi niya, ang Panginoon ang nagbigay at ang Panginoon din ang kumuha. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Ang ganitong uri ng pananampalataya ang nais ituro sa atin ng Diyos. Hindi tungkol sa kung gaano karami ang mayroon tayo, kundi kung paano natin ginugugol ang ating buhay sa pagsunod sa Kanya. Ang integridad ay ang kakayahang maglingkod sa Diyos ng tapat kahit wala kang nakikitang agarang gantimpala. Kapag dumating ang panahon ng kasaganaan, nais ng Diyos na sigurado tayong ito'y gagamitin natin sa tama. Hindi para sa ating sariling kasakiman, kundi para sa Kanyang kaluwalhatian. Kaya't ang bawat panahon ng kakulangan ay hindi parusa, kundi paghahanda. Pinapanday ng Diyos ang ating puso upang maging tapat at matuwid, upang sa wakas ay magamit niya tayo ng mas makapangyarihan sa Kanyang kaharian. Sa panahon ng kakulangan, itanong mo ito sa iyong sarili, ako ba'y nagtitiwala pa rin sa Diyos o sinisisi ko siya dahil hindi ko nakukuha ang gusto ko? Kapag natutunan nating magpakatatag at manatiling tapat kahit sa gitna ng mga pagsubok, nagiging mas malapit tayo sa Diyos at mas handa sa mga pagpapalang darating. Pinaghahanda ka ng Diyos para sa mas malaki pang bagay. Ang plano ng Diyos ay laging mas malaki kaysa sa iniisip natin. Ngunit bago niya ipagkaloob ang mga biyayang ito, siguraduhin muna niyang handa tayo upang ito'y hindi masayang.
Isa sa mga pinakapamilyar na halimbawa nito ay ang kwento ng alibughang anak sa Lucas 15:11 hanggang 32. Ang kwento ay nagsisimula sa isang bunsong anak na humiling ng kanyang mana mula sa kanyang ama, isang kahilingan na hindi karaniwan sa kultura noong panahon na iyon. Sa madaling salita, hinihingi niya ang parte niya sa ari-arian ng kanyang ama na parang wala na itong halaga sa kanya. Ngunit dahil sa kanyang kakulangan ng karanasan at paghahanda, nauwi lamang sa kawalan ang lahat ng kanyang yaman. Ginugol niya ito sa mga bagay na walang kabuluhan at nang maubos ang kanyang pera, nagdusa siya sa matinding gutom at kahirapan. Makikita natin dito ang mahalagang aral. Kahit na may pagkakataon kang magkaroon ng malaking biyaya, kung hindi ka pa handa, hindi ito magdudulot ng pangmatagalang kabutihan. Gaya ng alibughang anak, tayo rin ay maaaring humiling sa Diyos ng mga bagay na sa tingin natin ay kailangan natin ngayon. Ngunit dahil sa kanyang pagmamahal, hindi niya ito agad ibinibigay. Ganito rin ang ginagawa ng Diyos sa atin. Pinapatatag niya tayo bago niya ipagkaloob ang mas malalaking biyaya. Hindi ba't mas maigi na ang biyaya ay dumating sa tamang panahon, kung kailan alam na natin kung paano ito iingatan at gagamitin para sa kanyang kaluwalhatian. Minsan ang paghihintay ay hindi madali. Parang gustong-gusto na nating makuha ang sagot sa ating mga panalangin. Pero tandaan, habang tayo'y naghihintay, tinutulungan niya tayong matuto ng mga mahahalagang aral sa buhay. Pananampalataya, pagtitiyaga at pagpapakumbaba. Sa panahong ito, inihahanda niya ang ating puso upang mas maging bukas sa kanyang kalooban. Isipin mo ang proseso ng pagtatanim. Hindi mo agad aanihin ang bunga matapos mo itong itanim. Kailangang diligan ito, alagaan at bigyan ng tamang panahon upang tumubo ng maayos. Ganyan din ang ginagawa ng Diyos sa ating buhay. Ang paghahandang ito ay hindi tungkol sa pagpapahirap sa atin, kundi isang pagsasanay. Kapag dumating na ang biyaya, sigurado siyang kaya na nating ito'y alagaan at gamitin ng tama. Kaya sa panahon ng paghihirap, tandaan mo, ang Diyos ay may mas malaking plano. Hindi kanya pinapabayaan, inihahanda kanya para sa isang bagay na higit pa sa kaya mong isipin. Matutunan nating magtiwala sa proseso at manalig na ang kanyang timing ay laging perpekto. Kapag natutunan nating tanggapin ang mga pagsubok bilang bahagi ng paghahanda, makikita natin kung paano gumagalaw ang kamay ng Diyos upang dalhin tayo sa mas mataas na layunin. Panlaban sa espiritual na labanan, hindi maikakailang may mas malalim na dahilan ang ilang pagsubok sa ating buhay. Minsan, ang kakulangan at hirap na nararanasan natin ay hindi lamang bunga ng pisikal o praktikal na mga kadahilanan, kundi resulta ng isang espiritual na labanan. Sa espiritual na digmaan, malinaw ang layunin ng kaaway. Pigilan ang mga anak ng Diyos sa pagsulong sa kanilang pananampalataya at misyon. Kung iniisip mo kung bakit tila mas mabigat ang mga pagsubok sa iyo kaysa sa iba, alalahanin mo ito, ikaw ay mahalaga sa kaharian ng Diyos. Ang kaaway ay hindi magsasayang ng oras upang salakayin ang isang taong walang banta sa kanyang plano. Isang magandang halimbawa nito ang buhay ni Job. Si Job ay isang taong matuwid at tapat sa Diyos, ngunit pinayagan ng Diyos na siya'y subukin ng kaaway. Ang kanyang kayamanan, kalusugan at pamilya ay kinuha mula sa kanya, ngunit nanatili siyang tapat. Sa kabila ng matinding pagsubok, nanindigan siya sa kanyang pananampalataya at sa huli, pinagpala siya ng Diyos nang higit pa sa kanyang nawala. Kapag ikaw ay nasa gitna ng espiritual na labanan, maaaring pakiramdam mo ay nag-iisa ka at wala nang natitira para sa iyo. Ngunit ito ang totoo, kasama mo ang Diyos. Ang kanyang presensya ay hindi kailanman lumalayo, kahit na sa pinakamadilim mong oras. Ang hirap na nararanasan mo ay hindi tanda ng pagkatalo, kundi tanda ng kahalagahan mo sa plano ng Diyos. Sa Efeso 6:12, malinaw na sinabi ni Pablo na ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo,
kundi laban sa mga pinuno, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga makapangyarihang puwersa ng kadiliman sa sanlibutan ito. Ang mga pagsubok na ito ay isang paalala na kailangan nating maghanda at magsuot ng buong baluti ng Diyos, ang pananampalataya, katuwiran at salita ng Diyos bilang ating sandata. Kapag sinasalakay ka ng kaaway, alalahanin mong mayroon kang Diyos na mas makapangyarihan kaysa sa anumang puwersa ng kadiliman. Ang tagumpay ay nasa iyo na kay Kristo. Ayon sa Roma 8:37, tayo ay higit pa sa mga nagtagumpay sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. Kaya't sa gitna ng espiritual na labanan, huwag kang matakot. Sa halip, manalangin ka, humawak sa mga pangako ng Diyos at labanan ng kaaway gamit ang pananampalataya at kanyang salita. Hindi ka nag-iisa sa labanang ito. Ang Diyos ay nasa iyong panig at ang kanyang kapangyarihan ay sapat upang magtagumpay ka. Ang bawat pagsubok na iyong dinaranas ay isang pagkakataon upang makita mo ang kamay ng Diyos na gumagalaw sa iyong buhay. Hindi mo kailangang malugmok sa takot o kawalan ng pag-asa sapagkat ang Diyos na nagtagumpay sa krus ay kasama mo. Tiwala ka lang dahil ang tagumpay ay tiyak na sa iyo na kay Kristo. Ginagabayan ka ng Diyos palayo sa panganib ng kayamanan. Sa ating paglalakbay sa buhay, madalas nating maramdaman ang tukso ng kayamanan at ang mga pangarap ng tagumpay sa material na aspeto. Ngunit hindi lahat ng yaman ay nagdudulot ng pagpapala. Ayon sa Kawikaan 16:18, ang kapalaluan ay nauuna bago ang pagkawasak. Ito ay isang paalala na ang sobrang pagmamahal sa yaman at ang pagtatangi sa material na bagay ay maaaring magdala ng mas maraming kapahamakan kaysa sa ating inaasahan. Ang Diyos ay may layuning protektahan tayo mula sa mga panganib na dulot ng sobrang pagnanasa at pagmamahal sa kayamanan. Bagamat tila may mga pagkakataon na tayo ay nabibigyan ng mga pagsubok na kaugnay ng kakulangan o hindi pagkakaroon ng kayamanan, ito ay hindi isang parusa kundi isang gabay ng Diyos upang ilayo tayo sa mga tukso at pagsubok na maaring magpahina ng ating pananampalataya at magdulot ng pagkawasak sa ating buhay. Madalas ang mga material na bagay ay nagiging dahilan ng ating kapalaluan. Kapag ang isang tao ay nagtataglay ng maraming kayamanan, maaari siyang magyabang at magtaglay ng mataas na opinyon sa kanyang sarili na nagiging sanhi ng pagkaligaw ng landas at pagkawala ng kanyang pananaw sa tunay na kahulugan ng buhay. Kaya't ipinagkaloob ng Diyos ang mga pagsubok sa mga aspeto ng yaman at material na bagay upang maiwasan natin ang mapahulog sa ganitong mga tukso. May mga pagkakataon din na ang kakulangan sa yaman ay isang proteksyon mula sa mga pagsubok na maaari nating harapin kung tayo ay magkakaroon ng labis na kayamanan. Ang mga yaman ng mundo ay may kaakibat na mga pagsubok at responsibilidad. Ang pagkakaroon ng sobrang kayamanan ay maaaring magdulot ng kalituhan at pagkabighani na nagiging sanhi ng ating pagkaligaw mula sa Diyos at mula sa Kanyang layunin sa ating buhay. Sa halip na magtuon tayo sa ating relasyon sa Diyos, ang ating atensyon ay maaaring mailihis patungo sa paghahanap ng mas marami pang kayamanan at material na bagay. Sa ganitong mga pagkakataon, ang Diyos ay nagsisilbing gabay na palayo sa mga panganib na dulot ng kayamanan. Hindi niya tayo pinipigilan ng kayamanan upang tayo'y magdusa, kundi upang tayo ay maprotektahan mula sa mga tukso na maaaring magdulot sa atin ng espiritual na pagkasira. Kung nais ng Diyos na tayo ay mawalan ng ilang bagay, ito ay hindi para tayo magdusa, kundi upang maging handa tayo sa mas mataas na layunin at mas malalim na relasyon sa Kanya. Ang tunay na yaman ay hindi matutukoy sa material na bagay, kundi sa ating relasyon sa Diyos, sa Kanyang biyaya at sa Kanyang mga plano para sa ating buhay. Ang pagkakaroon ng kakulangan sa yaman ay maaaring magtulak sa atin upang magtiwala ng higit pa sa Diyos at mapagtanto na Siya ang ating pinakamahalagang kayamanan.
Minsan ang Diyos ay gumagalaw sa ating buhay sa mga paraan na hindi natin agad nauunawaan. Ang ating kakulangan sa material na bagay ay maaaring maging daan upang tayo ay makapagtamo ng mas mataas na mga biyaya ng espiritual na karunungan, pananampalataya at ang tunay na pag-unawa ng ating layunin sa buhay. Kaya't kung sa tingin mo ay ikaw ay hindi pinagpala sa mga material na bagay, tandaan mo na ang Diyos ay nagmamahal sa iyo at binibigyan ka ng pagkakataon na maprotektahan mula sa mga panganib ng labis na kayamanan. Ang tunay na pagpapala ay hindi laging matutukoy sa kung ano ang mayroon ka, kundi sa kung paano mo nakikita at pinapahalagahan ang Diyos sa iyong buhay. Binabago ng Diyos ang iyong focus. Madalas, ang mundo ay nagsasabing ang tagumpay ay nasusukat sa material na bagay, sa laki ng kayamanan, ari-arian, at ang makamtan na posisyon sa lipunan. Ngunit hindi ito ang tunay na sukatan ng tagumpay ayon sa Diyos. Sa katunayan, hindi nasusukat ang tagumpay sa laki ng iyong kayamanan, kundi sa lalim ng iyong pananampalataya at pagsunod sa Kanya. Sa gitna ng mga pagsubok at kakulangan, ang Diyos ay hindi nagkulang sa pagtutok sa ating espiritual na pag-unlad. Minsan, ang kakulangan sa material na bagay ay ginagamit niya upang baguhin ang ating focus at i-realign tayo sa Kanyang tunay na layunin sa ating buhay. Habang ang mundo ay patuloy na nagtuturo na ang tagumpay ay tungkol sa pagkakaroon ng material na bagay, ang Diyos ay nagsasabi sa atin na ang tunay na tagumpay ay nasa Kanyang presensya, sa ating pagsunod sa Kanyang kalooban at sa ating paglilingkod sa Kanya. Sa mga panahon ng kawalan, tinatawag tayo ng Diyos na maglingkod. Ang pagpapakumbaba at paglilingkod ay hindi nangangahulugang kawalan ng tagumpay, kundi ito ay ang tunay na tagumpay na nauukit sa puso ng Diyos. Hindi sa pagkuha ng lahat ng bagay para sa ating sarili, kundi sa pagbigay at sa pagtulong sa iba sa kabila ng ating sariling pangangailangan. Tunay na nasusukat ang ating halaga sa mata ng Diyos. Minsan, hinahayaan ng Diyos ang kakulangan upang mapagtanto natin na ang ating focus ay hindi sa material na bagay, kundi sa mas mataas na layunin. Binabago niya ang ating focus mula sa pansamantalang bagay patungo sa walang hanggang halaga. Ang pagpapahalaga sa pamilya, sa komunidad, sa ating relasyon sa Diyos. Iyan ang mga bagay na may tunay na kahulugan. Kaya't sa mga oras na tayo ay naguguluhan at pakiramdam natin ay naiiwan o wala tayong sapat na yaman, tandaan natin na maaaring binabago ng Diyos ang ating focus. Pinipilit niyang ilayo tayo mula sa mga pansamantalang bagay upang mag-focus tayo sa mga bagay na may halaga sa Kanyang kaharian, ang pagmamahal sa Diyos, ang pag-ibig sa kapwa, at ang pagpapalago ng ating pananampalataya. Sa kabila ng kakulangan, ang Diyos ay nagtuturo sa atin na magtiwala sa Kanya at magpatuloy na magsilbi at magpakumbaba. Ang mga bagay na may walang hanggang halaga, ang pagiging tapat, ang pagkakaroon ng malasakit sa iba, ang pagkakaroon ng isang pusong handang magsakripisyo ay siyang nagiging batayan ng tunay na tagumpay sa mata ng Diyos. Hinuhubog ka ng Diyos upang maging mapagmalasakit. Ang bawat pagsubok at paghihirap na ating nararanasan ay may layunin sa plano ng Diyos. Hindi niya tayo pinapabayaan o pinapalubha sa mga sitwasyon upang tayo'y mabaon sa kalungkutan. Sa halip, ang Diyos ay gumagamit ng mga karanasang ito upang hubugin tayo, upang maging mas maligaya at mapagmalasakit sa ating kapwa. Ang kahirapan ay isang mahirap na guro, ngunit may malalim na mga aral na itinuturo sa atin. Ang bawat sandali ng kakulangan, pagdurusa at pagsubok ay nagbibigay sa atin ng pagkakataon upang matutunan ang malasakit. Sa mga pagkakataong tayo mismo ay dumaan sa mga pagsubok, natututo tayong maunawaan ang pinagdadaanan ng iba. Hindi natin nauunawaan ang tunay na kahulugan ng malasakit hanggang tayo mismo ay hindi dumaan sa matinding paghihirap.
Kapag tayo ay nakaranas ng sakit, gutom o kawalan, doon natin napagtatanto kung gaano kahalaga ang pagtulong at pagpapakita ng malasakit sa iba. Sa bawat hamon na dumarating sa ating buhay, hinuhubog tayo ng Diyos upang maging instrumento ng Kanyang pag-ibig sa kapwa. Ang ating mga karanasan, ang ating mga sugat, at ang ating mga pagluha ay maaaring magsilbing tulay upang tayo ay maging mas maligaya at maawain sa iba. Kapag tayo ay natutong tanggapin ang ating mga paghihirap, natututo tayong magbigay ng pag-asa sa iba. Ang mga pusong nagdusa ay nagiging pusong may malasakit at pag-unawa. Sa pamamagitan ng ating mga karanasan, matututunan natin kung paano magbigay, maglingkod, at maging isang biyaya sa iba. Ang Diyos ay hindi basta-basta nagpapadala ng paghihirap sa atin. Ang Kanyang layunin ay upang tayo'y maging mas mapagbigay, mas maawain, at higit sa lahat, mas maligaya sa pagtulong sa iba. Ang bawat hakbang ng ating paglalakbay ay naghuhubog sa atin upang maging mas mapagmalasakit at maglingkod ng tapat sa kapwa. Kaya't sa gitna ng kahirapan, kung ikaw ay nahihirapan, magtiwala na ito ay isang pagkakataon upang maging higit na mapagmalasakit sa mga tao sa paligid mo. Ang iyong mga karanasan ay magiging instrumento ng Diyos upang magbigay ng pag-asa, tulong at pagmamahal sa iba. Ipinapakita niya sa atin na sa bawat sandali ng pagdurusa, may pagkakataon tayong maging kasangkapan ng Kanyang dakilang layunin ang maghatid ng pag-ibig sa sangkatauhan. Sinisira ng Diyos ang generational curses. Minsan, ang mga pagsubok na nararanasan natin ay hindi lamang bunga ng ating mga desisyon o kasalukuyang kalagayan. May mga pagkakataon na ang ating mga paghihirap ay nagmumula sa mga sumpa at pagkatalo na naipasa mula sa nakaraan, mula sa ating mga magulang, lolo't lola at mga ninuno. Ang tinatawag na generational curses ay mga pagkakamali, kasalanan at kahirapan na nagpapatuloy sa mga henerasyon at minsan, hindi natin alam kung paano ito nagsimula o paano natin ito matitigil. Ngunit may magandang balita. May mga pinili ang Diyos na putulin ang mga sumpang ito. Kung ikaw ay isa sa mga pinili ng Diyos, ang iyong laban ay hindi lamang para sa iyong sarili, kundi para rin sa iyong pamilya at mga susunod na henerasyon. Ang mga pagsubok na kinahaharap mo ngayon ay maaring bahagi ng mas malaking plano ng Diyos upang tuluyang durugin ang mga sumpang nagdaan sa iyong mga ninuno. Ang bawat hakbang na tinatahak mo ay nagsisilbing hakbang patungo sa kalayaan, hindi lamang sa iyong buhay, kundi sa mga buhay ng iyong mga mahal sa buhay. Minsan, ang mga sumpang ito ay may mga ugat na matagal nang nag-ugat sa ating pamilya, tulad ng mga siklo ng kahirapan, sakit o pagkatalo. Ngunit hindi ito ang kalooban ng Diyos para sa atin. Siya ang may kapangyarihan upang paghiwalayin tayo mula sa mga sumpang iyon. Ang bawat hamon na iyong kinahaharap ngayon ay may layunin, ang patunayan na ang iyong pamilya ay magtatagumpay sa kabila ng lahat ng mga sumpang humadlang sa inyo sa mga nakaraang taon. Habang ikaw ay nagsisikap at nagsisunod sa kalooban ng Diyos, hindi mo lang tinatapos ang mga personal mong laban. Binabasag mo ang mga tanikala ng kahirapan at sumpa na nagdaan sa mga henerasyon ng iyong pamilya. Sa pamamagitan ng iyong pananampalataya at pagsunod sa Kanya, ipinapakita mo ang kapangyarihan ng Diyos na magwagi sa bawat aspeto ng buhay, mula sa pinagmulan ng iyong pamilya hanggang sa mga susunod na henerasyon. Tandaan mo, hindi mo kailangang magtaglay ng mga pagkatalo at pagkabigo ng nakaraan. Sa tulong ng Diyos, ang mga sumpang ito ay kayang sirain at mapagtagumpayan. Ang laban mo ay hindi para sa iyo lamang. Ito ay para sa iyong pamilya, sa mga susunod na salinlahi at para sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang Diyos ay tumatawag sa iyo upang magdala ng pagbabago. Maging ang iyong mga paghihirap ay may layuning sirain ang mga generational curses at magbigay ng bagong pag-asa sa mga susunod na henerasyon.
Ang iyong pananampalataya at pagtangkilik sa Diyos ay magsisilbing tulay sa kalayaan at pagpapala para sa iyong pamilya at mga minamahal sa buhay. Panalangin. Sa pagtatapos ng ating pagninilay, tayo'y manalangin. Panginoon, salamat po sa mga pagsubok na hinaharap namin. Salamat sa mga pagkakataong ang mga paghihirap ay nagiging daan upang mas lalo kaming magtiwala sa iyo. Gabayan mo po kami upang maunawaan ang iyong layunin sa bawat pagsubok na dumarating sa aming buhay. Bigyan mo po kami ng lakas, tapang at pananampalataya upang magpatuloy at magtiwala na ikaw ay laging nariyan upang gabayan kami. Sa bawat hakbang, hayaan mo po na maging instrumento kami ng iyong pag-ibig at biyaya sa iba. Sa pangalan ni Jesus. Amen.